Sa bawat araw, oras, minuto at segundong lumilipas, pareho lang ang ikot ng mundo. 7 araw sa isang linggo, 12 buwan sa isang taon. Tama naman, sapat sa iba, pero hindi ko alam. Bakit sa akin parang may kulang pa? Bakit kaya dito ako dinala ng tadhana? Oh, hello! Leia, nasan ka na? Eto na, wait lang, papunta na. Nandito na yung DAR officers para sa interview. Bilisan mo. Oo nga, papunta na nga. Wait lang. Pahabang buhay na kaya ito? O panandalian lang? Ewan. Basta, sana mahanap ko din mga sagot sa mga tanong ko. Magandang umaga po, Ma'am Leia. Magandang umaga rin po. Sakto lang pala yung pagdating ko. Pasok na po tayo para makapag-set na po kayo. Dito po. Dito. Good morning! Morning po. Kasama ko pala yung sinabi ko sa inyo kahapon na taga-Dar Nueva Ecija. Bali, ang gagawin nila ngayon, mag-video sila tapos mag-interview ng typical na araw natin dito sa trabaho. Para to sa documentation and validation kung bakit dapat bigyan ng parangal yung co-op natin. Ma'am, so habang pong nag-set up yung isa kong kasama, baka po pwede nyo kaming ilibot sa pasilidad nyo po? Pwede po. Para rin po makita nyo yung ginagawa po namin dito sa araw-araw. Alam nyo po ba yun na yung dati po naming opisina ay kasing laki lang din po nito. Nandito naman po yung mga nagagapuhan po natin, nagagandahan, na talaga namang masisipag na empleyado. Hindi po talaga uusad ang kooperatiba kung hindi po dahil sa tulong nila. Dito naman po namin nilagay yung mga parangal at tropeyo po namin sa mga nagdaang dekadang lumipas. Malaki rin po yung pasasalamat namin kasi nabigyan po ng pagkakakilanlan yung amin pong opisina. Dito naman po yung gwapong-gwapo at talaga namang batang-bata naming manager, si Engineer Cipriano Vicencio po. Magandang araw po. Sa bawat araw, oras, minuto at sekundong lumipas, pareho lang naman ang ikot ng mundo. 7 araw sa isang linggo, 12 buwan, tama naman at sapat sa iba, pero hindi ko alam bakit sa akin parang may kulang. Ma'am, ready na daw po yung set. Okay, sige. Ma'am Leia, tara na po sa labas. Simulan na po natin ang interview. Sige po, saan po tayo pupwesto? Dito po tayo, ma'am. So, meron po kaming hinandang questions para po sa inyong interview. Sa ngayon po, pwede ninyo po bang ipahagi ang mga pinakahuling datos patungkol sa inyong kooperatiba? Ayon po sa aming financial statements, ito pong nakaraang taong 2024, ang Bagong Bayan PMPC po ay may net worth 104 million pesos. Samantalang yung liabilities po namin, umabot lamang po ng 67.8 million pesos and yung aming pong real assets ay umabot po ng 56 million pesos. Ayos na ayos po ah. Biruin nyo mula sa starting capital na 3,000 piso, galing sa 100 pisong ambag na bawat isa sa 30 founding members noong 1989, ngayon ay ganyan na kayo kalaki. Talagang nakakahanga po. Pero may iba naman po tayo ng usapan sandali. Maaari nyo po bang maibahagi sa amin ang ilan ninyong mga proyekto o programa na may impact sa lipunan? Ay, oo naman. Meron din po kaming ganyan. Sa katunayan po, yung akin pong personal na kwento ay buhay na patotoo po sa aming corporate social responsibility. Taong 2015 po nung ako ay naging kasapi. Pero bago pa po doon, meron na po akong masasabing koneksyon sa kooperatiba. Yung akin po kasing lola ay isa sa mga founding members at noong kapanahunan po niya ay nagsilbi po siya bilang treasurer. Ang akin naman pong ama ay membro din at siya naman po ay naging auditor po noong kapanahunan po niya. Bilang anak ng isang kasapi, ako po ay naging eligible na mag-apply at mapili sa scholarship program po ng Bagong Bayan PMPC. Nakatapos po ako sa kursong Political Science dahil sa tulong na naibigay ng kooperatiba.
Nakipagsapalaran po ako at pinalad na makapagtrabaho po sa malayo. Pero sa huli, nag-decide po akong bumalik na lang po dito sa Llanera. At dahil nga home base na po ako, hinikayat po ako nung tatay ko po na maging kasapi dito. Sa totoo nga, ang pinambayad ko pa ng aking membership fee ay galing mismo sa balik tangkilik niya. Ang naibibigay po namin, sabihin po nating libre sa membro ng kooperatiba. Lahat ng mga anak nilang nag-aaral sa kolehiyo at pumasa sa aming panuntunan, may makukuha po silang 2,000 libre kada estudyante, kada semestre. Mayroon din po kaming kwan sa membro na pag na-hospital yung pamilya niya at na-confine ng isang araw, may tulong po kaming 5,000 kung lumampas sa 5,000 yung kanyang naging bill sa kooperatiba. Bakit nyo po ninais na maging kasapi ng Bagong Bayan PMPC? Nakita ko po kasi mismo yung pag-asenso ng aming buhay po dahil dito. Ako po ay naging kasapi noong taong 2015 at lalo ko pong na-appreciate ng matino at mahusay na pamamalakad ng aming samahan. Hindi naman po siguro lingid sa kaalaman natin ang pagbagsak ng ibang mga kooperatiba sa karatig bayan namin. 100% po ang dahilan ay mali ang pamamalakad ng ibang mga opisyales. Dahil po yung aming pong leader ay mahusay at nagsilbing magandang halimbawa para sa lahat. Ito po ay nag-trickle down sa kasapian. Na-develop po sa bawat member ang kulturang bigyan ng prioridad ang samahan at kusang loob na tuparin ang anumang obligasyon. Ang tagline po ng Bagong Bayan PMPC ay kooperatibang walang kolektor. Ito po ay dahil lahat po ng mga may pagkakautang sa kooperatiba ay kusang nagbabayad. Minsan nga po kahit hindi pa po due, hindi na kailangan pang singilin. Ang isa pang maganda po sa aming pamunuan ay pinag-aralan nitong mabuti ang bawat hakbang upang masiguro po na lagi itong nasa tama at nakasisiguro na ang kapakanan at ikabubuti ng mga tao dito ay lagi pong nauuna. At ang huli ay ang collective decision making. Ini-encourage po ng aming pamunuan ng sino man, opisyalis man o kasapi na magbigay ng kanyang opinion o suggestion sa ikabubuti ng pamamalakad dito at ang mga input na iyon ay naging guide po sa mga desisyon at policy making po namin dito sa kooperatiba. Balita ko nga rin po isang dekada nyo na sa kooperatiba. Ano po ang naging sikreto nyo para sa magtagal ng ganoon? Dito kasi sa Bagong Bayan PMPC, pinapahalagahan talaga namin yung malasakit. Talagang inaalagaan namin yung bawat kasapi. Halos pamilya na yung trato namin sa isa't isa. Basta consistent sila sa pagbabayad at pagtupad ng mga obligasyon, kapag sa oras na nangangailangan sila ng tulong, bigay agad. Wala nang pagdadaan ng masusing proseso, di gaya ng ibang mga organisasyon. Panapanahon din, nagsiselebrate kami ng iba't ibang mga okasyon, kagaya ng Pasko, Bagong Taon, Anniversary at kung ano pa. Sa madalas naming pagsasama-sama, mas tumitibay yung relasyon na nabuo. Si manager nga, halos pangalawang tatay ng trato ko doon. Ginagabayan niya ako at sa loob ng 10 taon na yon, madalas nga lang, niloloko ko na wala pa akong jowa hanggang ngayon. Pero bukod doon, nararamdaman mo talaga pag may pagpapahalaga sa'yo yung mga kasama mo sa opisina. At sa tingin ko, yun yung nagpatagal sa akin dito. Dahil may puso, may malasakit. Hindi ka lang basta katrabaho, kundi kapamilya. Bilang panghuling mensahe, meron po ba kayong nais pang sabihin o ipaalam sa amin? Nais ko nga po pala magpasalamat sa ahensya ninyo sa Dar Nueva Ecija dahil sa walang sawang pagtulong ninyo po sa amin through your Capacity Development Program. Dahil po sa mga trainings ninyo, nagkaroon po kami ang pamunuan at ang kasapian ng mga wastong kaalaman patungkol sa tamang pamamalakad po ng kooperatiba. Gayon din po sa iba pang mga ahensya ng ating pamahalaan na sa mga pinagsama-samang tulong po nila ay naging patuloy po ang kaunlaran ng Bagong Bayan PMPC. Dahil po sa mga tulong ninyo, maraming buhay ang napalago po ng co-op. Nakapag-alok rin po kami ng mga pangangailangan po ng mga miyembro namin sa pagsasaka, pampa-ospital at nakapagtapos na rin po ng mga mag-aaral na ngayon ay profesional na, tulad ko. At syempre din po ang aming pasasalamat sa ating Panginoon kung saan galing ang lahat sa tagumpay na tinatamasa po ng aming kooperatiba ngayon. Yun lamang po, Ma'am Lea. Maraming salamat po sa oras nyo at sa pagsagot po ninyo sa aming mga katanungan. Marami po kaming napulot na aral po sa inyo. Hanggang sa muli po ulit, Ma'am. Salamat rin po sa inyo na kami po yung napili yung bigyan ng boses para po ipakita at ikwento po yung naging istorya po ng aming kooperatiba. Thank you po. Ay, 5 PM na pala. Kaya pala wala na akong kasama dito. Kauwi na nga. Ngayon, malinaw na sa akin. Hindi dapat ako sumuko. Dahil sa bawat hiling may nakalakip na pag-asa.
At mukhang nakita ko na siya. Sila. Hindi ko kailangan ng isang taong magmamahal para maibsan ang pagod ang nararamdaman ko. Dahil ang kailangan ko ay ang pagmamahal nila. Pagmamahal na pangpamilya na kailanman ay hindi ko ipagpapalit sa kung saan. At kung para sa iba, magagarang pasilidad at malaking kita ang basehan ng tagumpay, para sa amin iba. Dahil ang kwento ng bawat isang miyembro ang tunay na tropeyo ng aming kooperatiba. Magkakaiba man kami ng naging kwento sa buhay, pare-pareho naman kami ng naging daan. Iisang pitak ang tinahak at iisang binhi ang pinagmulan. Kaya higit sa anuman, masasabi ko ang mga taong ito ang pinakamalaking pag-asa at tagumpay ng buong kooperatiba. Araw-araw, oras-oras, minuto hanggang segundo. Oras ay tumatakbo, tadhana nga po sila. Ang aking kakapitan sa bawat araw na daraan. May sagot na di nakita, naramdaman lang bigla. Ang sigla nagbibigay saya.